Magandang umaga po sa bawat isa. No po, pinagpalang araw na nagmumula sa Panginoon. Tayo po ay nasa unang linggo ng July 7. Tama po ba? Napakabilis ng panahon. No? Napakabilis, mapigtas. Naku, Tagalog na Tagalog. Ang mga buwan sa taon na ito ng 2024. Salamat sa ating Panginoon. Ano po? Na narito tayo. Sabi nga kanina sa inawit natin, salamat, salamat, salamat. Actually, wala na tayong mahihiling pa. Thank you, Pastor. Thank you po. Wala na po tayong mahihiling pa. Ano po? Kundi ang magpasalamat na lamang sa Panginoon. Amen? Sapagkat pag nasa Panginoon po tayo at nananatili tayo sa Panginoon, lahat po provided ng ating Panginoon. Basta't nasa kalooban tayo at nasa kalooban ng Panginoon yung mga kailangan po natin. Amen? Amen. Salamat po dahil magkakasama na naman tayong muli sa araw na ito. Amen? Buhay, may kalakasan, no, kahit may karamdaman, si Kuya Ray ay masama ang pakiramdam. Pero wala naman po siyang lagnat. Ano po? Pero salamat sa kalakasan na bigay ng Panginoon. Salamat sa kalakasan na bigay sa atin ng Panginoon dahil anumang sitwasyon ang kinaharap po natin ng mga nagdaang araw, ng mga nagdaang panahon, no? Lahat naman po tayo ay may kinakaharap eh. Amen? Salamat at pinagtagumpay tayo ng Panginoon at naririto po tayo. Amen? Dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Normal lang po. Sabihin natin normal. O pag hindi normal, abnormal. Amen? Bilang tao, Kristiyano man o hindi, kasama sa buhay. Actually, narinig ko po ito maraming beses na sa mga matatanda. Na ang problema, ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon sa buhay, nang tayo ay ipinanganak, kasama po yun. Amen? Kakambal. Ayan, may nagsabi dito, kakambal. Ngunit salamat sa Diyos, siya na ang nangako mula sa kanyang mga salita, na hindi tayo dapat matakot. Bakit? May Diyos. Diyos na hindi tayo iiwan. Diyos na hindi tayo pababayaan. Diyos na nariyan sa mga nananatili sa Kanya. Amen? Panalo pag nakay Kristo. Ano kabaliktaran nun? Talo pag wala si Kristo. Amen? Panalo pag may Kristo sa bawat laban, gera, bakahin, ang mga nakay Kristo, ang mga Kristiyano, especially na nananatili sa Kanya. Amen. Hallelujah. At sa umagang ito, muli tayong mapapaalalahanan mula sa Kanyang mga salita upang sa kabila ng mga hadlang, gaya ng problema, ng mga tukso, ng kasalanan, ay patuloy nating malabanan. Tungkulin natin yon bilang mga Kristiyano. Hindi nagtatapos sa kaligtasan ang ating buhay. Amen? Listen sana, kung tapos na, ay 6 feet below the ground na po tayong lahat. Amen? At ine-enjoy na tayo at dapat enjoyin natin yon. Doon tayo nakafocus sa eternal. Amen? Okay, ang ating pag-aaral sa umagang ito ay may pamagat na pakikibaka. Ating teksto ay matatagpuan po natin sa 1 John 2:1-3. Yan. Okay, basahin po natin ha. Basahin po natin ang sabay-sabay. At the count of 3, basahin po natin. 1, 2, 3. Mahal kong mga anak,
kanyang mga utos. Okay. May dapat po tayong gawin bilang mga Kristiyano. At yan po yung pakikibaka natin araw-araw sa kasalanan. Lagi itong tanong sa atin ni Pastor no mga nagdaang panahon, for ako binilang ko po mga 8 months no, na tinuruan tayo sa pamamagitan niya ng mga doktrina ng JF. Amen? Hindi lamang concern sa buhay na ito, higit lalo concern sa buhay na walang hanggan. Amen. At isa yung magkasala. Salamat po ng marami. Ang dami nating mic, may nagpala sa dami ng mic. Hallelujah. Sira. So ipag-pray natin. Alam na ha. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, alam na. Hindi to extend our expenses. No? May mga pangangailangan sa church, magamit po tayo. Amen? Sumegwe. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Sinulat ito ang Biblia. Alin yan? Ang salita ng Diyos, ang Biblia, upang hindi tayo magkasala. Kasi alam ng author, alam ng Panginoon na pwede tayong magkasala. Siya lang naman yung tinukso na tao 100% at 100% na Diyos na hindi nagkasala. Amen? Magkakasala po tayo. Kaya isinulat ang Biblia, kaya may pag-aaral ng ganito para hindi tayo magkasala. Hindi lang basta makaiwas, hindi magkasala. Amen? Okay. Kung kaya mga kapatid, isinulat ito upang mapaalalahanan tayo na dapat, unang puntos po natin sa mensaheng pakikibaka sa kasalanan ay iwasan ang magkasala. Pwede tayo magkasala, pero nariyan ang salita ng Diyos upang hindi tayo magkasala. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Sabi dito, 1 John 21:a, mahal kong mga anak, isinulat ko ang mga ito, ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang hindi tayo magkasala. Ang salita ng Diyos ay mapa, sabi ni David. Di po ba? Ito ay isinulat upang hindi maligaw ang ating mga pag-iisip sa mga desisyon o pasya na ating gagawin na ang pamantayan ay hindi ang emosyon po natin. Amen? Kasi po kung wala po ang salita ng Diyos, ay delikado po. Ang mapapakinggan natin ay ang salita ng sinasabi ng ibang tao o ang sarili po natin. Dapat po, ang pasya, ang pamantayan ay hindi ang emosyon o ang sinasabi ng tao, kundi kung ano ang naaayon sa salita ng Diyos at ang makasunod dito. Hindi lamang po makasunod, kung hindi naipapamuhay ito.
Amen? Amen. Ang salita ng Diyos bilang mapa ang siyang mag-iingat sa atin upang mailayo tayo sa bitag ng kasalanan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mapa, kundi ilaw na tutunghay sa ating mga daan patungo sa Diyos, sa perpektong kalooban ng Diyos para sa atin. Upang malaman natin ang kalooban at magawa natin at maipamuhay natin ang kanyang kagustuhan. Upang sa gayon ay hindi tayo magkasala sa Diyos. Amen. Kaya po may pag-aaral na katulad nito. At dapat din po, nagbabasa tayo personal sa pang-araw-araw nating mga buhay. Ano po? Nagbubulay-bulay tayo ng kanyang mga salita. Kaya may mga gawain na tulad nito kung saan itinuturo ang kanyang mga salita. Kaya wag po nating tulugan, no? Ating labanan, ating bakahin ang antok. Pinatutulog tayo. No, kung kailan naman nagmemensahe, kung kailan naman nagbabasa, no? Doon naman inaantok. Amen? Kaya dapat po makinig tayo, magtiyaga po tayo upang makapanginig tayo ng mga salita ng Diyos at maaral po natin at mapaalalahanan tayo, matutunan po natin ito. Pagkat ang kanyang mga salita ang magpapaalala sa atin patungkol at sa pamamagitan ng banal na spirito na siyang magko-convict sa atin patungo yung ating mga kaisipan, yung ating mga pamumuhay sa kaisipan at sa direksyon ng Panginoong Jesus. Kaya wag nating katamaran. Wag tayong magsawa. Kanina may narinig ako. Dati daw every week. Ngayon, once a month na lang. Wag po nating katamaran. Amen? Ang salita ng Diyos sapagkat tayo po ang magbe-benefit nito. Lalo na po sa ating panahon, napakaraming manloloko. Amen? Kaliwat kanan. Kung wala ang salita ng Panginoon, mabibitag tayo. Yung purong salita ng Panginoon. Yung magtuturo sa atin na maipamuhay natin ng may pagtitiis, ng may pagsasakripisyo, no? Ang buhay ay hindi nakabase sa ginhawa lamang, mga kapatid. Pagkat ang Panginoon nabuhay ng nagsasakripisyo para sa atin. Amen? We must pay the price. Huwag nating katamaran ang mag-aral, ang pakikinig, at tunay na makinig kung saan ipinapahayag ang kanya pong mga salita. Tanging ang mga salita ng Panginoon lamang ang magtama upang hindi tayo magkasala sa Diyos. Amen. Okay. Pwede tayo magkasala, hindi po ba? Kaya nariyan ang salita ng Panginoon. Okay. Paano ba tayo makakaiwas sa kasalanan? Ayan. Okay. Ito po yung subpoint. Number 1. Kailangan manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. Sabi diyan sa Santiago 1:12, mapalad ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, iba't iba ang ating hinaharap at pagharap sa pagsubok. Lahat mayroong problema, lahat mayroong sitwasyon. Amen? Ngunit sa ating pagharap sa mga sitwasyon, sa mga problema sa ating buhay, dapat may alam tayo sa salita ng Diyos upang hindi tayo matukso sa kasalanan. Amen? Okay, ang sabi po doon sa binasa natin, mapalad ang taong nananatiling tapat. Kaya mapalad po tayo. Amen?
Mapalad tayo kung tayo ay, ano sabi doon sa salita? Mananatiling tapat. Sa ang ano, nababasa ko yun noon, always forward, not backward. No? At doon matetest ang ating pananampalataya, ang tatag ng ating pananampalataya, ang paglalim ng ating pananampalataya, kung ano na po tayo sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok, ng mga tiisin, ng mga kahirapan na dumarating po sa ating buhay. Ang sabi doon, higit na dapat tayong nananatiling matapat sa Diyos, nakahawak sa Kanyang mga salita at naipapamuhay ito. Ngunit ano yung panghahawakan natin kung natatamad tayo? Ano yung panghahawakan natin kung nagsasawa tayo? Ano ang panghahawakan natin kung madalas tayong tulog? Pero sa ibang bagay, alive and kicking. I love you with the love of the Lord. Lalo po sa mga panahon na ito. No? Kung 10 doble ang hakbang ni Satanas sa buhay natin, dapat 20 advance ang ating mga step sa buhay Kristiyano, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. Amen? Ang paalala sa ating mga mananampalataya, lalo't higit tayong maging matapat sa gitna ng mga pagsubok. Hindi sa patalim ang kapit, madalas ko pong sabihin ito. Pag sa patalim ang kapit, masusugatan po tayo. Masasaktan po tayo. Amen? Hindi sa tao, mabibigo tayo. Pagkatulad nila, meron din pong limitasyon ng ating mga kakayanan. Amen? May limitasyon ang ating buhay, ang ating kalakasan. Ang pag-asa, ang pagkapit ay sa Diyos. Manatiling matapat sa Diyos. Amen? Siya ang tiyak na solusyon, no? Siya yung ating pag-asa, siya yung ating kapayapaan, at mararanasan sa gitna ng mga hirap at mga tiisin, mga kagipitan at mga pagsubok, sa piling lang ng ating Diyos. Kanina, sa piling mo, O Diyos. No, ito yung naawit ko madalas. May kagalakan. Sa piling lang ng Diyos may kagalakan, mga kapatid. Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan. Alam niyo awit na yon? Tanging pagsama mo ang inaasam, dahil sa piling mo'y may kagalakan. Amen. Tanging sa piling ng Diyos, tiyak na mayroong pag-asa, may kapayapaan, may kagalakan na hindi masayod kahit sa gitna ng mga laban, ng mga tukso ng buhay. Kapit sa Diyos, hindi kapit sa patalim. Amen? Ang pag-asa ay sa Diyos lamang. Na pinupuno niya tayo ng kagalakan sa gitna nito. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ay sapat na sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Amen. Ang Diyos ay sapat na. Hallelujah. Napagtagumpayan tayo ng Diyos. At sa mga mananatiling tapat, magtatagumpay din po ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya nga tayo naririto ngayong araw na to, praise the Lord. Napagtagumpayan natin sa pamamagitan ng Diyos, ng Kanyang kapangyarihan, ang anumang sitwasyon na ating hinaharap. Hindi patapos ang laban, hanggang dulo ang premyo. Amen? Sa pagsabi doon, tatanggap tayo ng putong. Hindi puto, ha? Putong. Ano yung putong? Corona. No, hindi po yun yung yung dahon ng laurel. O wag naman koronang may tinik. Tapos na yan, pinagtapusan na yun ng Panginoon. Tatanggap tayo ng reward mula sa, hindi ko din po alam, pero yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung anong klaseng corona yon. Ha? Pero sapat na mayroong pangako
na maging matapat tayo hanggang dulo sa Diyos, mayroong putong na naghihintay sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Si Job, na natiling tapat. Ito po yung halimbawa. Sa kabila ng nawala ang lahat ng kanyang kabuhayan, inalaw ng Diyos si Satanas na sige, subukin mo. Pero hindi ang Diyos ang nanukso at sumubok sa kanya. Inalaw ng Diyos. Tinignan ng Diyos. No? Nawala ang kanyang kabuhayan, bakahan, lahat. Naubos. Nawala at namatay ang kanyang mga anak. At iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. At halos ipasumpa ng asawa niya ang Diyos sapagkat nalimutan na di umano ito. At ang pinakamasaklap po, nagkaroon po ng sugat, bukol. Ano po yan? Pigsa? Mula ulo hanggang talampakan. Pero nanatili po si Job sa Panginoon. Amen? Ito po ay hamon, ito po ay paalala. Pagkatapos niya pong nanatiling tapat, ano po ang ginawa? Ibinalik. Sabi doon sa binasa natin, po, sa mga mag-iintay, magtatapat sa Panginoon. No? Mapalad ang mga taong nananatiling tapat tulad ni Job. At nawa katulad din po natin na sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin. May katapusan po ba ang pagsubok? Meron po, maliwanag doon sinabi, matapos subukin. Yung mga nararanasan po natin sa buhay natin, nating to compare doon sa nag-aantay sa atin. Amen? May nag-aantay sa atin. Ano yon? Ang buhay na walang hanggan. Ang putong ng korona sa mga dinaanan natin na napagtagumpayan natin na natili tayo sa Panginoon. Kaya nga tayo makakakyat sa langit. Hindi makakakyat sa langit yung hindi nanatili. Amen? Mananatili po ba tayo? Manatili na tayo. Amen? Nagtitiis lang naman tayo, magtiis na tayo para sa putong ng korona ng buhay na walang hanggan. Amen? So natatapos, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Umiibig una sa Diyos. Pinipili una ang Diyos. Jesus first. Amen? Di baling iwanan na ako ng girlfriend ko. Ay, wag naman ng asawa ko. Iba ng usapan yon. Mamaya dadaanan po natin yon. Amen? Wag lang tayong iwan ng presensya ng Diyos. Pagkat hindi tayo makakarating sa langit at hindi tayo makapuputungan ng putong ng korona ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to your name. Kung ito ay maliwanag na sa atin, lalo na sa ating mga pagharap sa mga pagsubok, ay, chicken lang yan. Sa amin nung araw, chicken. Ibig sabihin, mani lang yan. Easy lang yan. Ngayon, ano sa inyo yon, millennials? Ha? Ha? Hindi ko maintindihan. Bingi. Basic? O, kung ano man yan. Kami noon, chicken. Chicken lang yan. No? Lalo na kung maliwanag po sa atin na sa pagharap natin sa pagsubok, ano man ito, hindi natin ipagpapalit. Lagi tayong namamantayan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mga desisyon natin sa pagharap natin, laging ang pamantayan, hindi ang sinasabi ni numan o lalo na ng ating emosyon. Na hindi, ako magbabago dito. Hindi po tayo ang nagbabago. Nag-share lang po tayo ng Word of God
na siyang sinusunod natin, na iniutos sa atin, at ang magbabago po nun, ang banal na Espiritu. Huwag niyo pong agawan. Huwag nating agawan ng trabaho. Amen? Kailangan lang nating sumunod. Anong utos? Huwag makipamatok. Dito ako titingin, magagalit yung mga kabataan eh. I love you with the love of the Lord. Huwag makipamatok. Huwag nang subukan. Hindi tayo. Pag-pray natin, gawin natin yung pinaggagawa ng Panginoon. Sikapin natin, unahin natin siya, at ihahanap tayo ng Diyos ng tamang kapartner sa buhay. Sabi ko na, dito ako haharap. Amen! Amen! Kagaya ni ni Isaac ba yun? Tama ba ako? Amen. Ang Diyos ay laging may laan sa mga mananatili sa Kanya. Bakit ba ako napunta doon? Focus our eyes, fixing our eyes on what is eternal. No? Na sa kabila ng matitinding mga sitwasyon, ang focus sa walang hanggan. Compare ang buhay natin sa mundo. 70, 80, 100, nothing to compare on eternal life. Amen? Amen. So kahit anong tindi niyan, manatili po tayong matapat sa ating Panginoon. Matapat ha, hindi patapat-tapat. Lalong maging magmatapat at mantiling matapat sa kabila ng mga pagsubok at pakikibaga sa buhay. Another thing, kung paano tayo makakaiwas sa kasalanan, bukod sa maging matapat, sabi diyan ay huwag magpatangay sa sariling pita. Santiago 1:13-15. Huwag sabihin naman na kapag siya'y dumanas ng pagsubok, tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Okay, hindi nanunukso ang Diyos. Tinukso nga po siya eh. Di po ba? Nung dinala siya ng mga anghel, ng Panginoon after ng prayer fasting niya, dinala siya sa taluktok ng bundok, tinukso siya, pinasimulan siyang tuksohin ni Satanas, ng Diablo. Tinukso siya, kaya ang Diyos hindi manunukso. Tinukso niya, naranasan niya. Yung nararanasan natin, nararanasan niya. Pero hindi po siya nagkasala. Amen? Ano pong pinanghawakan ng Panginoong Hesus? Ang mga salita ng Diyos. Nawa, ganun din po tayo. Amen? Natutokso lamang po ang tao, sabi po dyan, kapag siya'y naaakit at napatatangay sa sariling pita. So, choice po pala natin yon, di ba? Sa garden of, sa paradise, sila Eva at Adan, binigyan ng instruction ng Panginoong Diyos. Pwede niyong kainin lahat to, wag lamang itong bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi po mansanas yun, lalong hindi alateris. Yun po ang bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. At may warning ang Diyos. Pag sumuway kayo, pag kinain nyo, mamamatay kayo. At ang kamatayan ay signifies what? Separation, kasalanan that separate man to God. Mamamatay, hihiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway. Ano pinili ni na Eva at Adan? Kapilian ba nila yon? Despite of instructions? Opo, tayo rin po may kapilian. Amen? Huwag po tayong magpatangay sa emosyon natin. Huwag po tayong padaya sa kung ano yung sinasabi o dinidikta ng paligid natin kahit ang lahat ay nakikiayon. Huwag tayong makiayon, lalo na hindi po ito sinasabi ng salita ng Diyos. Amen?
We have freedom of choice. At dalawa lamang yan. Yung pong kalooban ng Panginoon na susundin natin para sa ikabubuti natin, at yung pong sarili nating pagpapasya na madalas na nagpapahamak po sa atin. Amen? Piliin natin lagi yung kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga salita over sa pita ng laman. Amen? Hindi sa sariling gusto. Huwag nating madaliin ang proseso ng buhay. Ano? Ayaw nating magtiis kasi nasanay na tayo na sa ating panahon, digital na. I praise the Lord, kami talaga, stereotype hanggang ngayon. And praise the Lord for that. Pero ngayon, kayo po na mga millennial, digital, o sa mga kagaya ko ang edad na nagmi-millennial, mahuhusay sa mga digital at sa mga anong tawag doon? Social media, mahusay, mahusay sa mga pindot-pindot, ingatan lamang po natin yan. Ginawa po yan, ibinigay po sa atin yan ng Panginoon to glorify His name. Mas spread ang pangalan ng Panginoon, ang kaligtasan para sa lahat. Gamitin po natin yan. I-share po natin yung pag-ibig ng Diyos. Gamitin po natin yung social media na yan. Okay? Amen. Amen. Napakadelikado po kasi pag ganyan ang ating kaisipan, yung ayaw nating magtiis, halos lahat dipindot at instant na, no? Kung hindi naman po ito naaayon o namamantayan na sa salita ng Diyos, tiyak mapapawalay po tayo dito. Napakadelikado po. Di pa po yung mga instant noodles, napakadelikado po niyan. Yung mga processed foods, napakadelikado po niyan. Wait and see, when you reach our age, you will know what I am talking about. Mabilis. Na-deteriorate sa ating katawan. Nawa mga kapatid, ang kalayaan na yan, may kalayaan tayo. At yung kalayaan na yan, nabigay ng Diyos. Bigay po ba yan ng Diyos? Thank you, Lord. Bigay po yan ng Panginoon. Dapat po natututunan natin na nakapailalim ito sa kapangyarihan ng Diyos. Upang mabigyan niya tayo ng mga tamang gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nang sabing gawin nating gabay sa pang-araw-araw nating buhay upang hindi tayo mailigaw ng kasamaan. Amen? Kaya po ba di pa napag-aralan natin na huwag nating kakaligtaan ang makinig, ang magbasa, ang magbulay-bulay, ang mag-aral, ang bulayin ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ito lamang po ang avenue na magagamit natin upang makapagpasya tayo ng tama at naaayon at hindi tayo mailigaw o matwist ng kaaway. Amen. Ikalawang puntos po sa pakikibaka sa kasalanan ay ihingi ng tawad ang pagkakasala. Sabi doon sa 1 John 2:1b, ngunit kung magkasala ang sinuman, mayroong tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama. Yan ay sino yan? Lakasan nga po natin. Kala ko si Coco Martin ang si Tanggol. Hindi po siya. Ang tagapagtanggol po natin ay ang Panginoong Hesukristo. Nasa sandaling magkasala tayo, agad po tayong humingi ng tawad sa Diyos. Agad na magpalinis, napaka-importante po nito. Huwag tayong magja-justify. Ito lang naman, maliit lang naman ito. Ano ang nakakapuwing? Maliit o malaki? Laging maliit. At ang kilos ng dyablo sa buhay natin, pag inalaw po natin, nilalansi po tayo, hindi po yan malaking rope. Gahibla lang buhok natin. At pag nag-enjoy po tayo sa kasalanan, yung gahibla ng buhok ay mahirap po yan tanggalin.
Amen? Maaalipin po tayo. Huwag justify, huwag bigyan ng katwiran, huwag magpalusot. Nandun lang po ako sa church, Mami, nandun lang ako sa church, ginawa pang excuse ang church. Pero wala naman sa church. Ay, may gawain kami ngayon, Sabado ngayon, Pero wala naman dito. Bakit mo alam, Ate Annabel? Nasa youth ka na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God, no? Huwag po tayong magpalusot. Maliit o malaki man, wala pong color coding ang kasalanan. Amen? Ang kasalanan ay kasalanan at ang dapat ginagawa sa kasalanan ay humingi tayo agad ng tawad sa Diyos. Amen? Sapagkat siya lamang po yung ating matuwid na tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Sino yan? Ang Panginoong Hesukristo. Huwag magtakip, no, ng kasalanan. I-expose, ibig sabihin natin, Lord, nagkasala ako No? At kung tayo sinasaway na ni pastor o ng elder ng church, ay magpasaway na po tayo kaagad. Amen? Kitang-kita pagka talagang nasa Panginoon tayo nagtatapat tayo sa kitang-kita, madali po yang sawayin. Katulad nila Maynard, no? Katulad nila Eljon. Sasabihin ko sana ng inaanak kong hindi ba? Jethro, no? Kitang-kita mo na talagang nangunguna ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Huwag pagtakban para hindi lumala o lumaki o sapin-sapin o anak-anak, no? At muli tayong mapalayo nito sa presensya ng Diyos. Tingnan niyo po, pag nagkasala tayo sa Diyos, ang hirap manalangin, di po ba? Lalo ang hirap magbasa ng salita ng Diyos. Magbabasa lang pag gusto nang matulog. Dahil gusto ng no? No? Mahirap kumilos kung tayo ay merong pinagtatakpan o ginagawa o ine-enjoy na kasalanan. Okay? Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Muhi ang Diyos sa kasalanan. Kung meron tayong kinamumuhian, dapat kasalanan, hindi yung tao. Amen? Yung kasalanan. Kasi tayo yung inaayos ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Alam niyo po ang kasalanan, matutulad po yan sa sugat Pag yung sugat, nasugatan ka, halimbawa sa paa, nakatapa ka ng bubog. Tapos hindi proper yung yung pagharap mo doon sa sugat, kahit po mali dyan, halimbawa, ayaw mo magtiis masaktan, masakit makiruti, tama na yan, tatakpan ko na lang. Delikado po yun. Kailangan po yun nilalapatan ng tamang lunas. Tama Hindi binabad-aidan lang, okay? Tamang lunas. Hugasan ng tubig, hugasan ng alcohol, lagyan betadine. Di ba? Ganon. Tsaka tatakpan. Or yung pag aalisin mo na yung takip para siya'y mahanginan. Amen? Ganon din po ang kasalanan na ihahalin tulad sa sugat. Katulad po ng kasalanan sa ating buhay, lalala po ito pag nagkasala tayo at hindi natin agad hinarap properly sa Diyos. Amen? Pagpepiestahan po tayo. Amen? At nag-enjoy na tayo, itinago natin. Pagpepiestahan po tayo. Naalala niyo po ba, nabasa niyo na po ba sa Biblia yung demonyo na pinalayas? Pagkatapos, pumasyal siya ulit sa tao na pinalayasan ng demonyo. Naalala niyo po yon? At nakita niyang empty yung tao. Anong ginawa niya? Nagsama pa ng batalyon. Amen. No? At sumama pa po siya sa dati. Kaya makinig na. Pasalamat.
Salamat po tayo, sinasaway tayo, lalo na ng ating pastor. Pasalamat po tayo, hinahanap tayo pag wala tayo. Pasalamat po tayo pag sinabing, kamusta ka na kapatid? Kesa hindi ka kinakamusta. Amen? Ibig sabihin, mahalaga ka. May concern sa'yo. Dati kang masipag sa gawain. Di ba? Bigla ka na lang nanamlay. May problema. Ha? Kaya sabi nga ni Pastor, sasabihin niyo sa amin kung ano ng sitwasyon ninyo sa buhay. Hindi para kayo imarites ni Pastor. Kasi kasalanan nyo ni Pastor. Na? Hindi naman tayo mamarites ni Pastor. It's between him and God. Tutulungan tayong manalangin. Amen? Ang lapit, pag may problema, hindi dun sa kasing level mo. Dapat mas mataas sa level mo, lalo na sa espiritualidad. Huwag kang hahanap ng kakampi. Amen? Mapapahamak tayo. Amen? Amen. Bakit lagi ako sa kabataan? Huh? Okay. Hihingi agad ng tawad kung nagkasala para hindi lumala ang sitwasyon. Kaya nga po bilang pagtuturo, may dapat tayong gawin kung tayo man ay muling nagkasala sa Diyos. Ano po mga ito? Ano po yung mga ito? No? Okay, una, aminin ang pagkakasala. Sabi po doon sa 1 John 1:5-8, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung tayo ay nagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon. Lahat ay lantad sa Diyos. Wala tayong maililihim at maitatago sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay liwanag, sabi sa kanyang salita, at sa Kanya nanggagaling ang liwanag at sa Kanya walang kadiliman. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ang kasalanan ay hindi pinagtatapan, kundi inaamin at inihihingi ng tawad sa Diyos. Nagkasala po ako. Hindi yung ako na nagkasala, ako pa matapang. Na? Aminin natin sa Diyos. Hindi tayo dapat nag-e-enjoy sa kasalanan, lalong hindi tayo dapat nananatili sa dilim. Delikado po pag tayo ay nag-enjoy at nanatili sa dilim. Kaya agad na ihingi ng kapatawaran. Bilang mga kaisanan ni Kristo, no? Alagad, Kristiyano, anak ng Diyos, dapat namumuhay tayo ayon sa kaliwanagan ni Kristo. Itinatakwil ang kadiliman, ang kasalanan sa ating buhay. Ang kasalanan signifies kadiliman sa ating mga buhay. Ang nakikita po dapat sa atin ay liwanag na nanggagaling kay Kristo. Amen? Naliliwanagan po tayo na kung paano ang Panginoong Diyos ay nasa liwanag. Mamuhay po tayo na kaisa, no? Aminin, no? Sapagkat siya yung naglilinis upang magliwanag po tayong muli sa harapan ng mga tao na idinedeklara at ang nakikita ay ang Diyos sa ating buhay. Amen? Bakit nagtatago sa dilim? Kasi alam niya sa sarili niya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Amen. Dapat hindi tayo nagtatago, kundi lumalapit tayo sa liwanag ni Kristo na siyang nagpapatawad. Sabi naman niya di ba?
sa kanyang salita, lumapit kayo sa akin. Makipagliwanagan kayo sa akin at lilinisin ko kayo katulad ng niebe. Papuputiin tayong muli ng ating Panginoon. At mangako, sa tulong at sa biyaya ng Panginoon, na hindi tayo magpabalik-balik sa mga kahinaang iyon sa ating buhay. Amen? Amen. Pangalawa po, under pa rin po doon sa point number 2 is, kung muli tayo magsala, sabi doon, ay ano ang dapat gawin kung tayo ay muling magkasala? Sabi doon, tignan at ipahayag ang ating pagkakasala tulad ng pagtingin dito ng Diyos. 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ano dapat sa kasalanan? Ipinapahayag, ikino-confess. Kanino? Sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ano sabi? Maaasahan nating ipagpapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi naman natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Hindi pa tayo perpekto, mga kapatid. Pinoproseso pa tayo, patungo tayo doon. At kung hindi natin ihihingi ng tawad yung mga nagagawa nating mga kasalanan, ay hindi tayo papunta doon sa perfection ng God na gusto sa atin ng Panginoon. Dapat ihingi natin ng tawad pagkat hindi pa po tayo perfecto. Sabi po, ang salitang ipinahayag sa wikang Griego na homologen, na ang kahulugan ay sabihin din ang sinabi ng isa. Ang pagpahayag ng kasalanan ay pagtingin at pagsasabi ng kanyang sinabi tungkol sa kasalanang iyon. Muhi ang Diyos. Ayaw ng Diyos. Nakapaling ang tingin ng Diyos sa kasalanan. Ganun po ang treatment ng Diyos sa kasalanan na dapat ganun din po yung ating mga treatment. Yung pagtrato natin sa kasalanan. Amen? Nakapaling, muhi, ayaw. Wala na tayong appetite. Kung ano ang turing ng Diyos sa kasalanan, ganun din po tayo dapat. Amen? Bilang mga tagasunod na ng Panginoon. Halimbawa, kung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na hindi tama yung ginagawa natin, makonvict na po tayo. Amen? Hindi yung nakita mo na, ay lilipat ko doon sa iba. Ito. Nagtatakip po tayo noon. Hindi po tayo nagmamature noon. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Kung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na itigil mo, ano dapat? Itigil. Bakit? Kung magpapatuloy ay, mapapahamak tayo. Kahit pag-aanong kaganda yan, kahit pasabihin natin na itong iniisip ko, iniisip mo lang yon. Itong sinabi nung kaibigan ko, napakatinilino ito, summa cum laude, panglupa lang yon. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Madalas ayaw natin. Nilalabanan natin. Dapat nakapailalim po tayo doon. Kung sinasabi ng Diyos, itigil, hindi ko kalooban, itigil ang hindi kalooban ng Diyos. Matuto tayong magpasakop doon sa freedom na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At mararanasan natin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-asa sa ating mga pagtitiis. Amen? Laging sa Diyos. Hallelujah. Kung sinasabi ng Diyos ng isang bagay ay hindi tama at ito'y ginagawa, kailangan ito ay amining hindi tama. Nakilala natin na hindi tama to, hindi na tama to. At agad nating maihingi ng tawad
sa Diyos. Kung itong ginagawa natin ay tinatamad na tayo manalangin, tinatamad na tayo makipag-usap, tinatamad na tayong umattend sa mga fellowship, ay hindi na po ito kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sarili na nating kagustuhan yon. Hindi na nasusunod ang Diyos. Ang nasusunod na ang sarili natin. Itigil natin. Ihingi natin ng tawad, ng biyaya, ng lakas sa Diyos na matalikuran po natin ang mga bagay na yon. Amen? Ikatlo at huling puntos sa pakikibaka sa kasalanan ay yan. Mamuhay ng may paglaban sa kasalanan. Yan. 1 John 2:3-6. Nakatitiyak tayong, pakibasa po natin ha, para meron po tayong mabuhay-buhay po tayo. Okay, 1, 2, 3, basa. Nakatitiyak tayo, kikilala natin ang Diyos kung sinisunod natin ang kanyang mga utos. Ano raw po yung katiyakan na nakikilala natin ang Diyos o kinikilala natin ang Diyos sa ating mga buhay? Ano yung katiyakan na yon? Sumusunod tayo. Kahit hindi natin gusto, madalas kasi hindi natin gusto yung ng Diyos eh. Di ba yung sinasabi niya? Ayaw natin. Pero ang katiyakan na kinikilala natin ng Diyos ay Diyos nga sa ating buhay, nakikibaka tayo sa kasalanan, ay yung sumusunod tayo sa gusto ng Diyos kahit ayaw natin. Amen? Kahit naiinip tayo, kahit nakapapagod na, nakakaantok na, paulit-ulit na lang yung sinasabi ninyo sa pulpit. Ay, kailangan mapakinggan ko to. May sinasabing bago ang Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay parang balon na habang sinasalok ay lalong bumabalong o lumalalim. Laging merong ibang impression. Mayroong fresh impression ang Panginoon sa bawat kapahayagan niya. May matutunan lang tayong isa o dalawa, praise the Lord. At nakonbik at nabago ang buhay natin, praise the Lord. Amen. May bagong laging kapahayagan ang Diyos sa ating buhay. Okay, 4. Sige po, 1, 2, 3. Ang nagsasabi ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. Gusto niyo po ba mataguri ang sinungaling? Ha? Of course not. Sino yung mga sinungaling? Sino yung mga sinungaling? Yung mga, ayan. Ang daming tatawagin ni pastor na sinungaling, Sinungaling 1. Present. Buti kung present pa. Okay. Kailangan tayo ay masunurin. Okay. At wala sa kanya, sige basa po. At wala sa kanya ang katotohanan. Kahit matalino ka pa, kahit suman ni ate, mahila ka pa. Kahit summa cum laude ka pa, o cum laude ka pa, kung hindi tayo sumusunod sa katotohanan, ay wala sa atin ang katotohanan. Amen? 5. Ngunit, 1, 2, 3, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Tayo yun. Dapat tayo yun. Amen? Yung tumutupad ay umiibig ng wagas sa Diyos. Kaya tumupad po tayo kahit na mahirap. Di ba rin na maghirap tayo ngayon? Meron tayong buhay na walang hanggan. Doon tayo dapat nakafocus. Amen? Yung dito, pansamantala lahat yan. Mga kapatid, pansamantala lahat po ang lahat ng ating tinatangkilik at wala naman talagang atin. Amen? Umibig tayo ng wagas sa ating Diyos. Okay, ganito natin. Okay, 1, 2, 3. Ganito natin malalamang tayo'y nasa Kanya. Sa Diyos ay dapat namumuhay
tulad ng pagkapamuhay, kung nananatili tayo sa Diyos, yung buhay na ito po, pattern o nakikita ay ang Panginoong Diyos. Amen. Amen. Mamuhay tayo ng katulad ng sa Panginoong Jesus, ng sa Panginoong Hesukristo. Yung nagsasabing tayo ay nasa Diyos, ay namumuhay po yan sa liwanag ni Kristo. Namumuhay po yan sa katuwiran ni Kristo. Ang nakikita po diyan ay yung buhay na katulad ni Kristo na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Ay tunay ngang Kristiyano. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi yung sasabihin, Kristiyano ka. Kristiyano ba yan? Na? We should be light and a salt of this decaying world. No? Yung makita pa lang yung presensya mo, katulad ni Moses, lumalagablab yung liwanag ng Panginoon. Kaya nagtakip pa siya. Naalala niyo po yon? Dapat ganun po tayo. Hindi tayo nagtatago sa dilim, kundi nagliliwanag tayo sa dilim. Amen? Hindi tayo hindi tayo nagtatago sa dilim, kundi pag nasa dilim tayo, nagliliwanag tayo sa dilim. Amen? Amen. Okay, may ebidensya po. No? May ebidensya po ang mga namumuhay kay Kristo. Ang mga may pagsunod, ang mga pinipili, ang Panginoong Jesus. Sabi rin po sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, yan. Ako'y namamanhik sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Paano natin hinahandog ang ating sarili? Sa Panginoon, sa pakikibaka natin sa kasalanan. Ano po yan? Ialay ang ating sarili bilang handog. O, pag hinandugan po natin ang isang tao sa birthday niya, yung binila natin ng regalo. Kanino po yung regalo na yon? Siyempre, doon na sa may birthday. O, dito, sino na nagmamayari ng buhay? Ang hina. Sino na nag-aari? Si Kristo na. Naku, parang ayaw nyo ipaari Hindi na po sa inyo yan. Hindi na po sa atin ito. Kaya pag may tukso, kay Kristo lalapit. Pag may problema, kay Kristo lalapit, hindi kay Bombay. O iniisip na, dito ko lalapit. Dito ko lalapit. Tao lang din po yun. May limitasyon. Amen. O, buhay na nakahandog na buhay. Yung buhay na to, yung may buhay, hindi naman yung hinandog mo nga, wala namang kabuhay-buhay. Ha? Buhay? Ang buhay po natin ay nakahandog na may buhay. Masigla. Naglilingkod sa Diyos. Nag-share ng word ng Diyos. May buhay. Masigla. Hindi masigla ka lang pagka yung mga kaklase mo o mga kasamahan mo sa trabaho. Lalo't higit na masaya at masigla ka sa buhay mo bilang mananampalataya. Lalo po ang mga nakapaligid sa iyo ay mga Kristiyano. Ako po, masaya po ako sa mga kababaihan. Nag-i-enjoy po ako sa kanila. Nag-i-enjoy ba kayo sa akin? Ay, ang lakas. Mamaya, lilibre kayo ni Kuya Ray ng lunch, ha? Sige. Praise the Lord. Okay. Opo, siya yung naghahanap buhay, Okay. Banal. Yung buhay na ito, dapat may kabanalan. Ay, lumalaban nga sa tukso, Yung walang kabanalan ay nakikiin sa tukso. Nagko-compromise. Banal na. Hindi na dapat nakikiayon sa tukso. Alam ang mali at ginagawa ang tama. Amen. Okay. Kalugod-lugod. Yung buhay po ba natin, kalugod-lugod sa harap ng Diyos? Ha? Amen. Buhay na kalugod-lugod sa Kanya.
Ito yung karapat-dapat nating pagsamba sa Diyos. Kung ang buhay po natin ay patuloy na buhay sa Diyos, gumaganap ng kanyang gawain, yung buhay natin ay may kabanalan, lumalakad sa katwiran, sa ilaw at pamantayan ng Diyos sa ating buhay, kung ang buhay po natin ay kalugod-lugod sa mga nakikakita sa atin, tunay nga tayong Kristiyano, ay mga kapatid, ito yung ating pagsamba araw-araw, araw-araw, oras-oras at bawat minuto at segundo ng ating mga buhay. Amen? Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Do not compromise. Praise the Lord, hallelujah, pag Sunday, pag Monday hanggang, Monday hanggang Tuesday, kasi wala pang gawain ng men's ng Wednesday, banal na naman. Tapos pag Webes, banal ako nun. Friday, banal ako nun. Wednesday, Sunday, Wednesday, pinipili yung kabanalan. Hindi po natin mapipili. Lagi po nating piliin ang maging banal tayo, na sumasamba tayo sa ating Diyos. Amen? Amen, amen. Huwag nating tayo kaibigan sa mundong ito. Okay, mag-iba tayo at magbago ng ating isip upang mabatid natin ang kalooban ng ating Panginoon. Paano mababago ito? Sa pamagitan ng pagbabasa, pagbubulay-bulay, pag-aaral ng kanyang mga salita. At meron pong ebidensya, yung kung ang ating pong isip ay binago na po. Binago o nakaalay na, no, sa ating Panginoon. Okay. Ang mga bunga po nito ay, sabi po diyan, 22, verse 22. Subalit, ito po yung bunga na may panibagong isip, ano? Nabago na po yung ating mga kaisipan. Kitang-kita po ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat tayo umiibig din una sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Pag-ibig. Nina, ang ganda nung exhortation ni kapatid. Thank you so much. Keep it up. Praise the Lord. No, yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos na kahit anumang sitwasyon ay iibigin ko pa rin ang Diyos. Hindi yung sitwasyon. Iibigin ko kung bless tayo ng Lord, iibigin ko ang Diyos, hindi doon ako sa blessing. Amen? Kasi lahat ng ito ay galing sa Diyos. Amen? Higit nating ibigin yung nagbigay kesa dun sa ibinigay. Amen? Pag-ibig. Sabi doon, sa pambunga ay, kagalakan. Yan. Sa mga umiibig ng tunay sa Panginoon, may galak na di masayod, may luwalhati. May luwalhati. Amen? May kagalakan na tunay sa harap ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay. May karoon ng kapayapaan. Hindi na tataranta. Kapayapaan mula sa salita ng Diyos at hindi natitinag dito. Nakakapit dito. Yung mga pagsubok po sa ating buhay, inaalaw yan ng Diyos upang tayo ay tumatag at lumalim sa pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sarili o sa kanino paman. Amen. Amen. Buhay na, may katyagaan na. No? Hindi kagaya natin ako, ito nanalangin ako pero humahanap pa rin ng iba. Hindi nag-aantay. Malaking pong factor yung pag-aantay natin sa tamang panahon at oras ng Diyos sa ating buhay. Hinog sa panahon. Ang tawag doon. Di ba matamis po yun? Ha? Matamis po yung prutas na hinog sa panahon. Ganon din po yun sa mga ipinapanalangin natin habang naglilingkod tayo sa Panginoon. No, kahit may mga problema at mga sitwasyon, hinuhutok tayo ng Panginoon at pag tamang panahon na, masarap po yun pag ibinigay na ng Diyos sa atin. May katyagaan na tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Kabaitan. Ayan. Pag sinabing, anak, hugasan mo na yung plato.
Opo, mami. Hugasan ko rin ba yung ano? Maglalaba rin po ba ako? O sige, mami, alauna, pupunta na ako sa church, ha? Hindi yung alauna, ang usapan, alas 11, natutulog pa din. Ay, hindi mabait po yun. Ang tunay na umiibig sa Diyos, mabait na, bumabait. Amen? Amen. Napapakinabangan una sa bahay, nagiging pagpapala siya, no? Higit sa lahat sa kanyang pamilya. Amen? Oh, mabait na tayo sa asawa natin, hindi natin agad sinesermonan. Na? Tatanungin muna natin, kumain ka na ba? Lalo na pag sweldo, no? Wag po. Hoy tayo. Pag mainit ang ulo ng isa, huwag mo sasabayan. Salubungin mo ng losartan, atorvastatin, ang pantulak, pineapple juice na malamig. Parang ako yun Ha? Siguro pag gano'n na nararamdaman ko, uminom ka na ba ng gamot mo? Thank you, Lord, sa buhay ng asawa ko. Praise God. May kabaitan na. Kabutihan. No? Hindi pag ginawang ka ng pag binato ka ng bato, babatuhin mo din ang kapitbahay mo. Pag tinamba ka ng basura, at tatambakan mo din. No? Pag pinabarangay ka, kaka-counter mo rin. Na? Ninitignan mo na ngayon, no? Yung may panibagong isip na nagmumula sa Panginoon, binago na yung isip niya, tinitignan mo na bakit kaya siya ganun? No? You are putting yourself yung kanilang sitwasyon. Sa kaya nang gagaling. Ganun pala. Lumalawak ang unawa. Pagbabagong isip. Amen? Amen. Next is, sabi doon, katapatan. Yan. Katapatan sa gitna ng problema at mga sitwasyon. Higit tayong nagtatapat. Higit tayong nagtatapat bilang manggagawa. Higit tayong nagtatapat sa ating pananalangin sa Diyos, na umaasa sa Diyos. Higit tayong nagtatapat na bumabasa at nagtsatsaga sa sasabihin ng Diyos sa atin, yung kanyang word para sa atin, lagi nating kinauuhawan. At yun yung ating ginagawa. Hindi lang binabasa, hindi lang napakinggan, ginagawa. Katapatan sa Diyos. Amen. Katapatan sa ating mga asawa. Katapatan sa ating mga boss. Katapatan sa lahat. Una sa Diyos, pangalawa dun sa mga ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Kahinahunan na yan. Mahinahon na, hindi yung late na nga umuwi. Ba't ako late? Gutom ako. May kahinahunan na. Okay, nanay, anak, kumain ka na ba? Hindi pa? Mabuti nga sa'yo, nahuli ka sa sa dating naubusan ka. No? Inaalam mo na ngayon ng mga nanay, bakit kaya mainit ang ulo ng anak ko? Kaya maitutulong ko. Ganon din yung mga anak. Nay, tulungan na kita maglaba. Ganon. Nababago yung ating mga isip at mga pananaw. May natututunan po ba kayo? Hindi po ito kwentong kutsero, hindi ko kayo nililibang. Ito po yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen? At pagpipigil sa sarili. Amen? Daig ng matalino yung merong pagpipigil sa sarili. In order to win the battle inside and outside your home, dapat nagpapatalo ka. Talo ka. Kaya si Abby, ayaw na akong kaaway Laro siyang napapala sa akin. Wala ka talagang mapapala sa akin, nak. Gusto ko peace. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Ito po yung mga pagbabago. Kitang-kita po ito sa ating mga buhay. Yung bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos na laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas niyang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Sa ating pakikipag-isa,
pinapatay nating patuloy yung pita, no? Yung mga nakipag-isa Kristo, yung likas nating pagkatao ay nalilibing na patuloy at patuloy tayong nagiging kawangis ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Gawin nating ang banal na Espiritu ang gawin nating nalimutan ko. Gabay. Salamat po. Marami pong salamat. Ang gawin nating gabay sa pang-araw-araw nating mga buhay. Siya yung iniwan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, bilang hindi lamang taga-aliw, kung hindi tagapagturo at tagapag-convict sa mga dapat nating gawin sa ating buhay Kristiyano na makapapanagumpay po tayo. Amen? Huwag tayo maging palalo. Kung gusto nating maging magyabang, ipagyabang natin ay ang Panginoon sa buhay natin, kung sino siya sa ating mga buhay. Amen? Huwag tayong palaaway at mainggitin. Amen. So, recap po tayo ng ating pong pinag-aralan sa umagang ito. Okay. Dali lamang po. Okay. 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 Okay, sige po. Ano na po tayo? Paglalagom na. 12 o'clock na. Okay, paglalagom. Sorry po ha. Pindot ko po yata eh. Paglalagom na po tayo. Okay, recap po. Ano nga po ba ang dapat gawin ng Kristiyano patungkol sa kasalanan, sa ating pakikibaka sa kasalanan? Una po, sabi po doon, iwasan na magkasala. Pangalawa po, ihingi ng tawad ang pagkakasala. Pangatlo po ay mamuhay ng may paglaban sa kasalanan. Ayun naman po pala. Okay, paglalagom po. Pakikibaka sa kasalanan bilang tayo ay nasa panig na ng Panginoong Hesukristo. Nalinis na tayo ng kanyang dugo, napatawad na sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Iyon ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa atin. Subalit, di po iyon nagtatapos doon. Ito po'y pasimula pa lamang ng ating paglakad bilang mga Kristiyano sa Panginoon, na nasa panig at liwanag na po ng Panginoon. May mga tungkulin pa po tayong dapat at buong kamalayan na ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay dito sa mundo o habang tayo ay nabubuhay pa. At yan po ay patuloy nating pakikibaka laban sa kasalanan. Na may nabanta po ang kasalanan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya kung hindi po tayo magiging mapagbantay, mapanuri sa mga buhay na ating pong ginagampanan. Kung kaya't kailangan tayong laging, mapagbantay, nagbabantay sa tuwina, sapagkat ang kaaway natin, sino yun? Si Satanas, ang dyablo o maging ng ating sarili. No? Siya po yung mga kalaban sa ating buhay. Kung hindi po tayo magiging mapagbantay. Ang Satanas po, ang dyablo po ay parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Kaya magbantay po tayo. Sa araw-araw habang tayo ay nabubuhay sa mundo, nakahagawa pa rin po tayo ng mga kasalanan, maliit man o malaki. Paglabag sa kalooban ng Diyos. Di po dapat i-normalize ang kasalanan. I-justify ang kasalanan. Bigyan ng katwiran ito sa ating buhay. Kung may kasalanang nagawa o nagagawa, tanggapin, hindi dapat tanggapin, sukuan o gawing dahilan na mapagmahal lamang ang Diyos. Opo, mapagmahal ang Diyos. But He is also a just God. What we sow, we will reap. Amen? Maling-mali po. Hindi po konsentidor ang Diyos. Muhi at galit ang Diyos sa kasalanan. Tandaan natin,
tungkulin natin, may dapat tayong gawin bilang Kristiyano, at yan ay labanan o itakwil. Nasa panig na tayo ng katotohanan, matuto tayong itakwil at bakahin ang mga kasalanan na mang-aablipin at magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Hawak po mga kapatid. Hawak ka, may bibitawan ako. Hindi okay, mga kapatid, na ang Kristiyano ay may bisyong itinatago. Kaya itinatago kasi alam mo sa sarili mo, mali. Dapat yan po ay kinoconfront, pinagsisisihan, tinatalikuran, at tinitigilan. Amen? Hindi okay na may bisyo. Naninigarilyo, nagsusugal, nanonood ng malalaswang o babasahing maslaswa, itigil po natin. Amen. Hindi okay na hindi tapat ang may asawa sa kanyang asawa. Hindi dapat nagpapatuloy ito. Ang ginagawa ng mag-asawa ay sa pang mag-asawa lamang, yung may basbas ng kasal. Kabataan, paalala po ito. No to premarital sex. Antayin natin ang tamang panahon at kilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating sabihin, mahal ko naman siya. Dapat mas mahal natin ang Diyos. Amen? I love you with the love of the Lord. Hindi okay na inuuwi ng mga empleyado ang ballpen, paper bond paper, papel, paper clips, hindi po okay. Natatawa po tayo pero totoo po ito, no? Maliit man o malaki, itigil po natin. Ang pagnanakaw ay hindi sa liit o sa laki. Pagnanakaw po yun, itigil natin. Hindi okay sa mga negosyante nating mga kapatiran na hindi tayo matapat sa kliyente natin o sa mga empleyado natin. Itigil natin at gawin natin ang tama. Hindi okay na nagtatanim ng galit o sama ng loob o kaya tampo at hindi pagpapatawad. At iba pang mga kasalanan na kauri nito na labag sa pamantayan ng Diyos sa ating buhay o sa sinasabi at iniutos sa atin ng Diyos. May kaibahan na, may malaking kaibahan na ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Amen? Mananampalataya ng Panginoong Hesus kumpara sa hindi mananampalataya. Dahil po yan sa bagong kalalagayan natin bilang si Kristo, ang Diyos, ang naghahari na sa ating buhay. Tatayo tayo sa katotohanan mula o sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nawa po ay may natutunan tayo sa umagang ito mula sa mga paalala ng Diyos na dapat po tayo ay nakikipagbaka sa kasalanan. Amen. Magandang umaga po. Sa Diyos ang kapurihan. Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa mga salita mo na nagpaalala sa amin. Nawa po, hindi lamang namin ito napakinggan, kundi maisapumuhay po ito na ikaw ang nabibigyang kaluguran. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.